Let's check on Batanes after the onslaught of Super Typhoon Leon. We have on the phone Batanes Governor Marilu Cayco. Ma'am, magandang hapon and thank you for joining us this afternoon. Good afternoon, Magandang Governor. hapon po, Ed. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang At hapon, saka Governor. sa inyong mga tagapakinig. Ma'am, Opo. Gob, makikibalita po kami. Ang lakas ng Leon at kayo po yung pinakamatinding tinamaan ng Super Typhoon. Kamusta po ang inyong probinsya ngayon? Sa ngayon po ay maganda na ho ang panahon dito. Maaraw at saka ho walang hangin. May hangin pwede sabihin. Mahina na po at saka pero maalon pa rin ang sa amin dito. Dito, malakas talaga yung bagyo, yung Typhoon Leon, pero wala siyang masyadong dalang ulan. Okay. Hello? Okay, yes ma'am. Yes ma'am. Pero yung yung hangin po, kasi parang ang lakas ng hangin nakita namin sa video. Kamusta pa yung infrastructure sa mga bahay? Marami hong nasira sa amin sa infrastructure, yung mga ibang eskwelahan at saka yung marami ho sa amin ng hello? Yes ma'am. Yes ma'am. Gob, Hello? yes, go ahead. Medyo maingay kasi anong tawag dito? Marami hong bumagsak na mga retaining wall at saka landslide po. Pero sa mga bahay-bahay kasi nasira na yun nung Typhoon Julian. Okay. Hindi pa nila naayos yung mga bahay-bahay nila. Wala na hong masyadong, may nasira pa rin pero wala na hong masyadong nasira mga bahay-bahay dito sa Batanes po. Pero po, kuryente is back online ng kuryente at ang telecoms? Nawala ho yung power namin nung bagyo. Nung kasagsagan. At pero ngayon po, mabilis po yung restoration po nila ng ilaw. Dito sa Basco ay siguro mga 50% mayroon ng power. Okay. Pero sa ibang lugar ay yung Sabtang Island, wala pa kanina. Yung Itbayat ay wala pa rin kaninang maga. So malalaman ko pa ho yung siguro before 5 o'clock magre-report po yung mga yon. Gob, napag-usapan namin yung isang araw na dati kasi nung napupunta kami sa Batanes, yung mga bahay ay iconic, no? Napakakapal nung mga pader, nung muog. Sabi nung amin ng reporter, hindi na daw ngayon dinidiscourage na daw yon dahil sa protection daw ng environment. Totoo ba yon? Hindi po dinidiscourage. Mayroon kasing batas, national law na protected area kami as a whole. Buong Batanes po ay protected area. So, bawal po ang pumutol ng kahoy, bawal po ang kumuha ng aggregate. Kaya po, nag-i-import po kami ng aggregates na napakamahal. Ang per cubic is 7,000 to 8,000. Kaya po hindi ma-afford nung siyempre yung mga mahihirap hindi nila ma-afford. So nangyayari po ay light materials po yung gamit. Bawa kahoy yung kanilang poste, yero lang po. Kaya po isang malakas lang na hangin talaga hong buong bahay ay nililipat po. Marami ho dito sa Typhoon Julian, dun sa 85 na totally damaged, dito sa Basco lang po. Inisa-isa kong puntahan yon para ma-check ko kung anong dahilan. Yun po ang sabi nila. At saka makita mo kung yung kanilang poste ay kahoy lang po. At sabi nila, hindi namin kayang bumili ng aggregates na imported from Ilocos or from Manila. Kaya po napipilitan kami, nakahoy lang po yung aming poste. Diba, Governor, mas magastos yun? Dahil tuwing may bagyo, papatayo ka uli ng bagong bahay. Sa suma, mas magastos pa yun kaysa yung kumuha ka na talaga nung pangbagyo. Lalo na ang Batanes, daanan talaga ng bagyo yan. Opo, kaya po, nung araw, mas malalakas pa yung bagyo nung araw. Pero wala hong nasisirang bahay ho dito dahil konkreto lahat ang bahay. Dahil libre pang kumuha yung mga tao ng aggregate. Pero ngayon po ay, anong tawag dito, sa hirap ng buhay, hindi na po nila kaya talagang bumili ng mahal na aggregates po. Kaya po, nung pumunta po dito si President Marcos nung sa Typhoon Julian,
yun ang isang pinakiusap ko. Kung pwede hong i-moratorium muna, kahit man lang yung mga totally and partially damaged, allow po nilang kumuha ng buhangin para po ay makapagpatayo na sila ng mas matibay dahil sabi ko nga gano'n, tuwing bumabagyo, yun din yung mga tinutulungan namin na nasisira ang bahay. So, ang gusto ko na po talaga is magpagawa sila ng matibay na ng bahay para hindi na namin sila problema sa susunod na may bagyo. Pero yung DNR, inalaw naman nila na pumutol sila ng kahoy na yung mga natumba para gamitin nila sa paggawa ng bahay. Tapos, inalaw sila ng 30 bags na buhangin pero hindi po talaga sapat yan para pagpagawa nila ng bahay. So, ngayon po ay humingi na naman ako ng tulong sa national kung po pwede ho kaming bigyan uli ng aggregate para ho magpatayo. Pero ang naisip ko po, kasi nung time yung nagkaroon ng lindol sa Itbayat, maraming nasira ang bahay. So ngayon, ang ginawa ko, dahil bawal nga kumuha ng aggregate, binigyan ko sila ng tubo, yung tubo na makapal. Tapos yun ang pinaka-poste po nila. Tapos yero po ang walling, yero po ang kanilang bubong. Dumaan na ang Typhoon Kiko, Typhoon Ulian, Typhoon yung Typhoon Leon. Tinanong ko sa Itbayat ay walang nasira. So ang bala ko dito sa Basco, yung maraming nasiraan ng bahay, ganun yung gagawin ko. Bibigyan ko sila ng tubo, bibigyan ko sila ng yero, bibigyan ko sila ng lumber. Tapos ipapa-monitor ko sa barangay at saka sa social welfare officers ko ng yung pagpapatayo nila ng bahay para ho matibay na ho ang kanilang bahay. Hindi na ho may bagyo ay liliparin. Tapos pababantayan ko yon na pag may bagyo patatalian ko po at para ho hindi na ho sila paulit-ulit na binibigyan, tinutulungan po na. Yan po yung habang hindi pa po na amend yung batas na protected area kami as a whole. Mayroon akong consultative dito sa Batanes na kung gusto nilang i-amend yung batas na mayroon ipoprotect pa rin namin yung mountain ranges namin, yung water source namin at saka yung tourist sites namin. Pa rin namin yan, gawin namin, yun yan lang pipiliin namin na protected area. Pero hindi na siya as a whole para ho makakuha po kami nung kailangan namin sa pagpapagawa ng matibay na bahay dahil talagang since immemorial talaga ho ay dinadaanan po kami ng bagyo. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, Governor, salamat. Governor, kumusta yung mga school buildings ninyo? Kasi napakarami daw nawasak. Kaya nyo bang mag-resume ng regular classes kapag tapos na tong bakasyon ng undas? Opo, ang bali nangyari ay yung iba, tuloy pa rin yung pasok. Kaya lang pag malakas ang ulan at kinakancel yung klase. Pero nagtuloy-tuloy po rin yung klase namin. Suspended lang yung klase namin pag yung signal number 1. Pero pag walang signal, may pasok pa rin ng mga bata. So hindi po nasira yung mga schools ninyo? Hindi nasira yung school buildings? Kasi sabi ng DepEd, mahigit 1 billion na yata yung damage sa school buildings sa mga tinamaan ng mga bagyo in recent weeks. Pero sa amin dito, marami yung damage po. Pero yung iba po, mayroon pa rin hindi nasira. Kaya yun po yung ginagamit namin ngayon. Okay. Maraming salamat. Salamat, Governor. Governor Marilu Cayco, thank you for joining us this afternoon. Apo, Thank you, Governor. Apo.